Partner, di ba kahapon lang, nasa balita na itong si Secretary Bunoan ng DPW, nag-abroad. Alam mo, partner, itong magnitude at level of corruption na to, na sangkot naman talaga ang DPWH, bakit hindi sana naman? Bakit kailangan bumiyahe? Kasi na-mention na rin naman yung secretary na yan. Hindi pa pwedeng gumawa ng paraan mo ng gobyerno na i-hold mo na itong mga ito? Nangyari na ba? Nakakita ka na ba na nagkaroon kayo ng mga relief goods o whatnot? Tapos, ipinalit nyo, isunits nyo, linagay nyo at inako ninyo, pinalabas nyo na galing mismo sa boss mo? Panawagan ko na lang doon sa dalawang district engineers, D.E. Ramos and D.E. Farala. Sagutin nyo naman. Kahit gaano kayo kabisi, hindi naman kayong sasagot eh. Pero naman kayong mga tao dyan na sasagot. Di ba ang dami ninyong engineers? So please, we hope to hear from you very soon. Marami kaming mga tanong. Please let us know. Magandang araw mga kaprangkahan. Medyo natagalan bago tayo nagkaroon ng podcast muli. But it's good. Of course, dumaan tayo sa isang medyo nakakabahalang bagyo. Pero sa awa ng Diyos, as I understand, hindi tayo masyadong naapektuhan sa Tarlac, probinsya ng Tarlac as a whole. But anyway, kasama ko ang aking partner dito at partner Ronald, kumusta ka na? Magandang hapon po sa lahat. Sana nga po, gaya na sabi ni partner Freddy, okay po ang lahat dito sa Tarlac. At saan mang bahagi ng Pilipinas, sana po ay nasa recovery period na rin tayong lahat. Partner, alam mo, meron lang kasi tayong, I think, two issues on hand na we need to take up. Oh, by the way, meron ba tayong ma-expect na guest in these coming days? This Saturday, nag-confirm si special guest to Okay. Dahil lawyer na Okay. at journalist pa siya. Okay. Maganda. So, dati kong nakasama ito sa Philippine Daily Inquirer years ago. And sana makakarating siya this coming Saturday. Okay. Hindi mo nababanggitin kung sino. Sige. Anyway, partner, di ba kahapon lang, nasa balita na itong si Secretary Bunoan ng DPW, nag-abroad. Oo, nabasa ko nga rin yun. Hindi pa yun nakakabahala. Bagamat hindi pa naman siya na-charge. Siyempre, alam naman natin, hanggat hindi ka naman naiabla pa, your right to travel is guaranteed. No? Pwede ka pa talagang bumiyahe. Pero, alam mo, partner, itong magnitude at level of corruption na to, na sangkot naman talaga ang DPWH, bakit hindi sana naman, ang katwiran ng biyahe niya is for medical reasons. Oh my God. Of the wife, I believe. Of the wife, hindi ba siya? Hindi siya. Hindi I think siya? the Whatever. wife. Imagine of the wife. O sige, whether siya or of the wife, I'm not saying hindi siya babalik. Pero, sa bagay, right naman nila yan, no? Pero parang sa akin, sa pag-iisip ko lang, mga can afford naman ng mga ito. Alam mo, we have the best medical institutions here naman. We have the best hospitals, like for example, St. Luke's, so on and so forth. Bakit kailangan bumiyahe? Kasi na-mention na rin naman yung secretary na yan. Hindi lang siya kasing tunog ng USEC, na naka-charge right now, I understand. Pero, hindi pa pwedeng gumawa ng paraan mo ng gobyerno na i-hold mo na itong mga ito? Sa batas kasi natin, Pards, kasi Sige, biro ka. sa batas natin, I think may nabasa ako na ang pwede na mag-issue ng whole departure order is the President, HDO. the Secretary of Justice, at saka yung Commissioner, but it has to be issued by the courts. Yes. Ordering the Yes. Commissioner to issue the whole departure order. Pero kasi, yun kasi, in light of this huge corruption mess, Exactly. kaya naging kwan tayo very sensitive ang Pilipino ngayon these days. Yes. Oo Very naman. sensitive.
Lalo na ngayon, umalis nga yung isa sa mga, I believe, isa sa mga makakasuhan, Si Secretary si Bunoan. Secretary Bunoan. Kung makakasuhan siya. Kung makakasuhan, yes. So, but ayaw ko nang gumamit ang salitang delikadesa or what. Pero, di ba? Parang hindi man siya makasuhan, I cannot imagine. Kayo po, mga kaprangkahan, naniniwala ba kayo na ang isang secretary ng isang departamento walang kinalaman sa mga matitinding korupsyon na yan? Partner, kapani-paniwala ba yan? Believable ba yan? Secretary ka. In fact, dinadamay pa nila beyond that, no? But yun, hindi ko na alam. But at least doon sa departamento mo, secretary ka. Trillion eh. Oh. Tapos hindi niya alam? Each one of us, kasi may kanya-kanyang opinion. Dahil nga sa issue na to. So, pwede naman talagang wala siyang alam. Pero kung wala siyang alam, mahina siyang klaseng secretary. O given na yon, mahina siya. Pero ako personally, I do not believe that. That's my opinion, no? Now, ang worry ko, partner, ganito. Ano pa yung mga ibang officials ng DPWH? Let's take it now down to the level sa atin sa Tarlac. We have 2 DPWH districts here. Yes. One is, I understand, itong si D.E. Ramos, and one is D.E. Farala. Yes. So, yung mga yan, they are just free to travel and do what they want na, alam mo, ang dami kong nakukuhang feedback, nababahala mga tao sa mga nangyayari. And sana may gawin ng mga opisyales natin and the officials concerned and others na wag muna silang, at the very least, kausapin sila and do not travel first. Kasi kung, di ba, wala ka naman to kasi tignan mo yung aftermath nitong kay Saldico. Kesyo-kesyo, kakanselahin ng passport, ang daming. After the fact na nandun yung tao sa labas eh. Pag nakalabas na ang isang tao, mahirap-hirap na yan. Pero para kasing i-violate mo yung rights rin ng tao. Rights ng tao, human rights. Kasi halimbawa, like for example, former Secretary Bunoan, private citizen na siya ngayon. Kung public official siya, then pwede siyang orderin. I think, pwede siyang orderin na hindi siya pwedeng lumabas. Just before the typhoon, di ba? Sinabihan ng DILG, lahat ng government officials, make sure na nandun kayo sa mga areas ninyo. Pero when it comes to the former secretary, private citizen na siya. So parang i-violate naman natin yung rights niya to travel. Well, sana mali ako. Sana walang basehan ng aking agam-agam na kung pumunta man siya doon, mabilisan at babalik din siya talaga. Sana. Walang hindi tayo alarmist. Mga kaprangkahan, let us know. Comment below, parating nyo sa amin para malaman namin anong nasa loobin ninyo, opinion ninyo. Another issue, partner, is may nagparating sa atin na isang informante. Matanong kita. Ito kasing recent typhoon, no? Alam naman natin, I think nabasa ko somewhere sa balita na ang DSWD ay nagpadala ng mga relief goods, relief packs hindi ko nabasa specifically Tarlac, pero nabasa ko Central Luzon. Ikaw, partner, you're in government. Ano bang alam mo dyan? Ano nabalta mo? Nagpadala nga ba ang DSWD dito sa Tarlac? Or ano ba? Itong recent na calamity na dumating dito sa Tarlac, courtesy of Super Typhoon Uwan, wala rin akong balita, wala akong details. But previously, sa LGU namin is, nanggagaling yung mga goods na pinamamahagi ng LGU. Most of the time, nanggagaling sa regional office ng DSWD. So, DSWD, siya nagpapadala, pero syempre, LGU magre-request, ito yung potential na maapektuhan, so magpapadala ang DSWD. Partner, rectine na kita. I mean, of course, I don't expect an answer na sasabihin mo na makakalagay sa alanganin ng iyong boss na si Mayor Noel Villanueva. But nangyari na ba, nakakita ka na ba na nagkaroon kayo ng mga relief goods o whatnot, tapos ipinalit nyo, isunits nyo, linagay nyo at inako ninyo, pinalabas nyo na galing mismo sa boss mo?
Wala pa. Wala Kung paano nakapackage na binigay ng DSWD, ganun ding ibinibigay sa Okay. LGU. Hindi nyo ginagalaw. Hindi ginagalaw. 100% certified. 100%. Hira pala ito informante natin ito. Mukhang alanganin na. I don't know, but I hope our source is reliable. Ginalaw ata. Ginalaw daw. Mm. Linipa. Baka At, naman hindi galing sa DSWD. Oh, well, kung di galing sa DSWD, okay lang naman yon. Siyempre, we should give credit where credit is due. Yes, correct. Kung ang relief goods ay galing talaga sa DSWD, or mismo doon sa politiko na yon, then that's fine. But, nakababahala lang kasi may hangganan ng kaepalan eh. Oo. Epal yan, di ba? Wala naman tayong anti-epal law. Hindi nga pinasa. I think some localities have it as ano lang nila, in a local sense lang, no? Parang, they call that, matawag mo doon, partner, in, ganit tawag mo doon sa, parang ano lang nila, yung, hindi ko maiisip. Parang local ordinance lang. Yeah, yun, exactly, local ordinance lang nila, yung EPAL, ano, gano'n. But, kung totoo yan, I don't wanna mention itong politician na ito. But we will get to the bottom of it. Pag nalaman natin, and we will denounce that kasi pangit partner eh. Kasi halimbawa, galing sa DSWD. Oo. Para lang maka-epal, i-repack, tapos nandun na yung box or bag na nakalagay yung muka, pangalan ng politiko. Pero in this case, wala atang muka at pangalan. Pero andun sa mga color green na mga supot niya na bag. At tapos sila nagdi-distribute. So, wala. Ano yun? Pwede rin kasi parts na kuwan eh. Halimbawa, humingi ako sa DSWD, 100 packs. Yeah. Tapos yung nasaranta, 200. Okay. Sige. So, i-repack ko Repack mo. para mabibigyan lahat. Hindi pwedeng yes. 100 lang yung bibigyan ko, 100 nakanganga. Mas So, ang equitable distribution. Halimbawa, instead na 4 packs of noodles, 2 lang muna sa'yo, so i-repack ko. Pero never pa rin dapat i-claim na galing kay ganito ito. Dapat, sabi mo nga, give credit where credit is due. So yung gano'n. May point ka doon, partner, ha? This is my first time to hear that. Oo nga, hindi ko nga naman naisip yon. But I hope in the next coming days malalaman natin ang totoo diyan. I'm certain kasi mga researcher naman natin are checking on it. Kakadating nga lang ng balitang 'yan. But anyway, sa mga kaprangkahan, please comment below. Parating nyo sa amin. Partner, anything else you want to add or to share? Yun, kung meron kayong nalalamang mga halimbawa, may mga katiwalian kayong naririnig, kung gusto niyo ipaabot sa amin, or kahit na pwede naman kasing hindi namin banggitin ang inyong pangalan kung i-request ninyo yon. So, ipaabot lang po sa amin ang inyong mga concerns kung meron man. Ay, partner, pahabol lang. These past days, the past weeks, we've written, sumulat kami na meron kami mga inaalam sa 2 distrito ng DPWH. And ang bagal naman nila sumagot. Ayoko naman bigyan ng masamang kahulugan. Alam ko, busy sila. Pero yung mga tanong natin, napakasimple lang. Sana sagutin nila para naman hindi tayo nagkakaroon ng kung anong-ano man hinahinala or, we don't form or entertain possible negative ideas. Kasi ano naman yan they have to answer that. These are official queries. Our inquiries are all for the public benefit para mapaalam natin. Kasi naman, matulad tayo sa mga iba dyan na mahilig gumawa ng fake news, mambintang, haka-haka. Tayo nga, we're trying to establish talaga. Dahil ayaw natin ng fake news. Exactly. Kaya, sana lang panawagan ko na lang doon sa 2 district engineers, D.E. Ramos and D.E. Farala. Sagutin nyo naman. Kahit gaano ko ikabisi, hindi naman kayong sasagot Pero naman kayong mga tao dyan na sasagot. Di ba ang dami ninyong engineers? So please, we hope to hear from you very soon. Marami kaming mga tanong. Please let us know. And partner pala, yun, galing doon sa isang source natin. Talaga, nung isang araw, kinukulit ako.
Sabi, bakit DP ka ng DP? Bakit hindi mo banatan or tuntunan na yung mga congressmen? But precisely that, partner, no? We need more, kasi ang basehan natin right now lang kasi, partner, si information talaga, Mhm. which galing kay itong si Magalong. Mhm. Siya naman talagang nag-divulge yan, yung mga porsyentuhan na yan eh. It's hard to just link our congressman here without, di ba, some reasonable, sensible na connection. Mga kaprangkahan, kung may alam po kayo, parating nyo po sa amin. At para maano natin, maisama natin yung mga kongresista na yan. At kung kailangan natin sampahan ng kaso, di gagawin naman po natin yan. Marami tayong mga miyembro na nag-iinit ngayon dahil hindi nga nila gusto ang mga nangyayari. Mm. Ba, partner? So, Tama. guaranteed Tama. naman. Of course, you cannot do that. I know. You're in government. Yung mga kasama natin sa NGO. So, partner, I think wala ka naman to take. Wala na. At nabanggit mo na nga lahat, partner. Yeah. Sige, mga kaprangkahan, please comment below. Parating niyo po sa amin and kita-kita po tayo. Sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat.